Amen. Naalala ko tuloy yung sa Tarlac. Yung isang nagtuturo doon. Pagka daw po ikaw ay nagpalakpak, ay nagkakaroon ng parang yung katawan mo ay nagkakaroon ng healing. Kasi yung kamay ay nagagalaw. Kaya yun. Purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapalakpak. Huwag natin tipirin yun. At ngayon, bago tayo lumako sa ating pag-aaral, basahin ko muna natin yung Isaiah 40 verse 31. Isaiah 40:31. Amen. Tayo lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang aklat ng Isaiah chapter 40 verse 31. Ang sabi ng Isaiah 40:31, ngunit muling lumakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay isang pa'y lumapit sa iyo, lumalapit sa iyo, Panginoon, ng mayroong pagpapakumbara. Naway, Panginoon, tulungan mo kami sa araw na ito, Panginoon, na kung saan kung paano kami, Panginoon, maglingkod sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano kami, ikaw ay pagkatiwalaan, Panginoon. Ano man, O Diyos, ang aming mga pagkukulang sa iyo, kami man, Panginoon, ay nagkulang sa papuri, pagpapasalamat. Lord, patawarin niyo nga po kami, Panginoon. At Lord God, kami ay malayang pumasok, Panginoon, sa iyong trono ng kaluwalhatian, Panginoon. So pagkat kami, Panginoon, ay pinatawad mo na ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, Panginoon. Buksan niyo nga po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon, at sa ganon, kami ay makapakinig ng iyong salita sa araw na ito. Naway maisa pong mamuhay namin ito, Panginoon, sa bawat araw. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito po yung verse na to ay buong chapter ng chapter 40 ay ito po yung sinabi na Isaiah doon sa mga Israelites. Konting background lang. Yung Israelites po ay binihag ng Babylonia noong time na yun. At sila ay nabihag ng 70 years. Kumbaga napakatagal dahil sa kanilang pagkakasala, nabihag sila ng Babylonia. At kung babasahin po natin yung buong chapter ng Isaiah, chapter 40, ay hindi nagkulang ang Panginoon, bagkus sinupport niya yung Israelites, na kung saan ay bagamat nagre-reklamo ang Israelites, sabi ng Panginoon doon sa verse 26 ng chapter 40. Pakinggan nga. Verse 46 ng chapter 40. 36. Oo. Wala sila. 31 lang. 26 chapter 40. Verse 26, Isaiah 40, tumingala kayo sa langit, sino ba ang lumikha ng bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. 27, Israel, bakit ka ba nagreklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisaan mo? O hindi inalalayan sa kaapihan na naranasan namin? Amen. So, yung bansang Israel ay nagre-reklamo. Sabi ng Panginoon, bakit ka ba nagre-reklamo na tila hindi pansin ni Yahweh? Pagkamisan kasi yung mga problema na dinaranas natin, para bang sa ating kaisipan ay hindi yata ako pansin. Kasi walang nangyari. Pero sabi sa 26, anong sabi doon?
Ano sabi ng Diyos? Tumingala kayo sa langit, sino ba ang lumikha ng mga bituin? Oo. Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos at sino ba ang nagbigay sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. So ang Diyos pala ay nagbigay ng pangalan doon sa mga bituin ba yan? Tayo pa kaya? Ang bituin ay napakarami. Tayo rin ay marami. Bawat isa sa atin ay tinatawag sa pangalan. Kaya, nung panahon na yun, ay bagamat nagreklamo ang Israelites dahil nabihan sila ng Babylonia, ay sabi ng Panginoon ay tumingala kayo sa langit at sino ba ang lumikha nun? Ang mga bituin. At sino ba ang nagbigay sa kanila ng pangalan? Yun po yung tugon ng ating Panginoon. Pagkamisan kasi ay ang problema natin noon na, sabi ko nga, na kapag ka hindi sinagot, parang ang tagal sagutin ng Panginoon, ay nagre-reklamo na tayo kagaya ng Israelites. Kaya sinulat ang chapter 40 na yun. Hindi lang yun, maging ito po ay isang prophecy ng messianic prophecy na kung saan ay kung babasahin mo yung buong chapter na yun, na ang Panginoon dapat nating bigyan ng pansin. Yung sabi nga doon sa kung atlas po tayo doon na ihanda ng daan ang ating Panginoon. Tayo po yun, ihanda po natin ang daan ang ating Panginoon. So hindi po yun ang pag-uusapan po natin. Ang pag-uusapan po natin doon sa Isaiah 40 verse 31. At doon po sa katagang ano sabi doon? 41. Yan. Lilipad silang tulad ng mga agila. Yung po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Na marami sa Biblia na banggit yung tinatawag na ang word na eagle, agila. Ano ba yung agila sa buhay po natin? Unang-una, ang agila ay lumilipad ng mataas. Sabi rito, eagles fly high above the storm. Ang agila daw po ay lumilipad sa ibabaw ng bagyo. Kagaya ngayon may bagyo eh. Naalala ko nung nasa probinsya ako, kasi may doon sa amin dati may agila pa ngayon kasi wala nang agila eh, na lumilipad eh. Halos wala na yun, endangered na yun eh. Gusto na halos eh. Kapag ka bagyo, yung agila talaga, totoo yun, nasa taas talaga yun. Siya lang mag-isa, lumilipad yun. Samantalang yung ibang ibon, wala na, nagtatago na eh. Oo. Oo. Dahil malakas ang hangin, pero kakaiba ang agila. Ang agila talaga ay lumipad yan, lumilipad. Yun ang ginagamit niyang instrumento, yung hangin, para siya ay tumaas. Yun po. So, napakinggan ko yung isang katuruan na mayroon daw dalawang may view dito sa soaring, yung soaring ng eagle at striving ng worm. Alam niyo ba, napakinggan niyo na ba yun? Yung kwento na yun, yung agila ang uod. Yung agila ay lumilipad. Ang tawag doon, soaring. Yung uod naman ay striving. Ano ba yung striving? Brother Kevin. Striving, nagsusumikap. Ang uod nagsusumikap na makakain, laging nasa lupa eh. Lagi sa lupa, kumbaga. So kumbaga eh, maaari siyang kainin ng ibon, di ba? Nagsusumikap siya siguro, tatago siya. Puro
puro siya eh. Striving, parang nagsusurvive. Lagi siyang nagsusurvive. Araw-araw yan. Minu-minuto. Surviving ang uod. Pero ang agila, may problema. Aangat yan. Ayun yun. Sabi doon sa, sabi doon sa Isaiah, doon sa 41 verse 14, ano sabi doon? 41 verse 14. Isaiah 41:14, sabi rito, sinabi pa ni Yahweh, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, sapagkat tutulungan kita, ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Sa English, ano sabi doon? Kasi kukunin natin yung word na worm. Uod. Ayun, Isaiah 30. 14. 14. Isaiah, English. 14 ano? 41 verse 14. 41 verse 14. 41. Tama lang pala. 14. Oh, medyo matagal. Basa ni Isa. 41:14. English version. Yeah. Do not be afraid. Yan. Do not be afraid, you worm, Chico. Yung po yung worm na tinatawag. So, ibig sabihin, yung worm na yon ay laging nagsusurvive. Tayo bilang isang Kristiyano, lagi tayo nagsusurvive sa ating sarili. Di ba? Pagka wala ang Panginoon sarili natin survive tayo. Kumbaga nagsusumikap tayo na makasurvive. Pero sabi ng Panginoon, do not be afraid, worm Jacob, little Israel. Do not fear, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. So, yung uod ay laging nagsusurvive. At yung agila ay laging pumapailan lang. So, eagles fly high above the storm. Saan ka ba doon? Tayo ba ay isang uod o isang agila? Yun ang tanong. Kayo ang makakasagot niyan. At kung ikaw ay isang uod na kung saan ay lagi kang nagsusurvive araw-araw, kinakailangan mo ang Panginoon. Huwag kang matakot. Do not fear. Sapagkat na ang Panginoon, for I myself will help you. Ang Diyos ang tutulong sa akin. Yun po. So, ang katangian po ng isang agila ay lumilipad above the storm. At eagles don't escape storms. They rise above them. At sabi rito, hindi tayo exempted sa problema. Tayo po lahat ay hindi exempted sa problema, trials. Huwag natin ipag-pray na matanggal yung problema. Naalala ko tuloy yung kasabihan, do not pray to stop rain, but pray to have umbrella. Huwag daw po natin ipag-pray na patigilin yung ulan. Ang ipag-pray natin, magkaroon tayo ng payong. Tama ba? Kasi, ang ulan talaga yan Naririyan yan Kaya nga lang, ang ipag-pray mo, magkaroon ka ng pananggalang payong. Yan. Ang problema, hindi dapat sabihin natin, Lord, tanggalin mo yung problema ko. Ang dapat nating pag-pray, Lord, bigyan mo ako ng lakas upang mapaglabanan ko yung problema. Ayun yun, di ba? Ganon ang agila. Kumbaga yung problema ay tiniupan niya lang, nakatanaw lang siya. Doon lang, nasa taas siya. So walang problema doon. Kumbaga, hindi na mo problema yung agila. Ganon dapat
Doon sa 40 verse 31, pakiulit nga. Isaiah 40:31. Sabi rito, lilipad silang tulad ng mga agila. Kasi yung Israelites kasi noon, ay nagre-reklamo ha, kasi nabihan sila ng Babylonia. Ang sabi ng Diyos, kailangan lumipad kayo na parang agila. At yun po ang pangako ng Diyos. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Yun po ang pangako ng Panginoon. At yun, so, ang problema ay dapat harapin. Dapat nating bigyan tayo, pag-pray natin, Lord, bigyan mo ako ng kapangyarihan upang mapaglabanan ko yung mga problema na dumarating sa aking buhay. At yun po, sabi doon sa Exodus 19 verse 4, yung sabi doon sa mga Israelites. Exodus 19:4, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Amen. Ayun. Hindi ba? Ang agila kasi yung mga inakay ay talagang kinuha niya yun eh. Yung paa niya, sinasaktot niya, yung ginagano niya yung paa, anong kaman, yung paa, yung inakay niya talagang dinadala niya kung saan. Ganon ang Diyos. Tayo po ay idinadala. Diba? Tinanggal yung mga Israelites ay inalis doon sa Ehipto at dinala doon sa Sinai. Nasa pamamagitan ni Moses. So yun po, ang Diyos, kung tayo man ay nagkaroon ng problema, kayang-kaya po nating, kayang-kayang dalhin tayo doon sa magandang lugar na kung saan ang Diyos ang nagdala. Yun po yun. So, yung eagles fly high above the storm. At number 2, ang agila daw po ay eagles have sharp vision. Mayroon daw po siyang sharp vision. Yung tingin. Kumbaga parang nasa siya binocular yung ano tawag doon? Teleskopyo na mahaba yung malayo yung nararating, di ba? Kayang-kaya na tingnan yung kanyang nakapokus siya doon sa kanyang target na kung saan halimbawa may pagkain doon. Doon lang siya. Wala nang iba. Wala na siyang ibang yung palibot niya. Walang pakialam siya. Basta doon lang siya sa target. Colossians chapter 3 verse 2 to 3. Colossians 3:2-3. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Yun. Ano sabi doon sa verse 2? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. So, Amen. doon lang tayo dapat nakapokus. Sa spiritual na vision. Nang sa ganon, pagdating sa verse 3, ano sabi doon? Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang tunay po nating buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Eagles have sharp vision. Dapat tayo maging isang agila na mayroong matalas na paningin. At ayun, kapag walang vision, madalas tayong naliligaw. Di ba? Kapag hindi ka nakapokus sa Panginoon, naliligaw po tayo niyan. Kinakailangan, lagi tayong focus sa ating Panginoon. At pag ilan tayo, mga 3. 5 lang naman ito eh. Eagles willing to be renewed. Ang
agila daw po ay willing na mag-renew, magpabago. Parang gano'n. Kung ang agila ay, alam nyo, ang agila ay yung pakpak nun, yung mga feeders, yung anong tawag sa feeders, yung feeders, yung balahibo, parang gano'n. Naag na siya sa agila. Nagpapalit ng panibagong balahibo niya. Yun. At doon sa pagpapalit na yun, sakit yun eh. Yung hawakan mo yung ibon, masakit sa katawan eh. Dapat daw tayo mga Christian ay dadaan doon sa renewal process. Masakit man pero doon tayo lalakas. Kagaya ng agila na nagpapalit ng balahibo na kung saan yung dati niyang pagkatao, tayong mga Kristiyano, dating pagkatao ay mapapalitan ng bago. Saan yun? 5:17. Yun. Pakibasa nga ulit para sigurado. Kaya kung naging pag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dating niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen. So, ang agila ay willing to be renewed. Tayo po ba ay willing na magpabago sa ating Panginoon? Yun ang tanong. Kayo po ang makakasagot din yan, hindi ako. Yun. Eagles willing to be renewed. Alam mo yung tanggal ng balahibo ng agila ay gradual naman yun eh. Hindi naman lahat natatanggal eh. Kinakailangan, unti-unti nilang natatanggal yun. Minsan nga, kinikis-kis pa nila yan sa bato para mahugot. Kasi walang maghuhugot sa kanila eh. Siya mismo. Ganon ang agila. Kung hindi po natin alam, ganon ang agila talaga. Na kung saan ay para matanggal yung mga luma ay kumari sa sanga ng kahoy, ginaganon yan para matanggal yung balahibo, papalitan ng bago. Yun po ang katangian ng agila. At isa pa, tayo daw po ay kinakailangan maging willing sa pruning. Ano ba yung pruning? Yung kinakat ng mga sanga na mga tuyo. Minsan nga, yung medyo luma-luma ng sanga, pagka kinat mo yun, yung panon, dadahon ng napakaganda, di ba? Ganun yun. Dapat tayo ay willing doon na kung saan anuman ang ating mga ayaw nating tanggalin sa ating buhay, dapat tanggalin. Kumbaga, yun yung tinatawag ng pruning. At sabi nito, may katanungan nga eh, are you willing to be renewed by God? Yun ang tanong, kayo na ang magkakasagot doon. At yun, at yung pang-apat, eagle, strain their young supply. Ang agila daw po ay nag-train doon sa kanyang mga inakay na makalipad. Basahin mo nga yung Deuteronomy 32:11. Deuteronomy 32:11, isang inahing agila ang kanyang katulad. Sila yung mga inakay na tinuturuan niyang lumipad upang ang Israel ay hindi bumagsak. Sinasalo niya ng malalapad niyang pakpak. Amen. So yun ang sabi namin Deuteronomy. Kapag ito'y 3:11, 32:11,
Deuteronomy 30 yan. Isang inahing agila ang kanyang katulad. Sila yung mga inakain ay tinuturuan niyang lumipad. Alam mo yung inakain ng agila, kapag lumilipad yan, sinasamahan ng nanay. Pagka bumabagsak yun, biglang sasaluhin niya. Ganun yan eh. Ganun ang agila. Tinuturuan niya lumipad yan. Lilipad-lipad. Pagka hindi kaya ng inakay, biglang gagano ng agilang nanay, sinasalo. Yun ang observation ko kasi alam ko yung agila kasi sa probinsya eh, ganun eh. Talagang kinuha niya, inaalalayan niya. Ganun tayo, kapag tayo bumagsak, aalalayan po tayo ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, naroon yung kanyang pag-aalala. So, eagles, ang agila ay tinuturuan ang iglet ng kanyang inakay para lumipad. At eagles don't just pamper their children, they prepare them. Ano ba yung pamper? Pamper. Hindi pamper sa may S o wala yun. Pamper means, yun ang word of the day natin. Ang pamper yung isang nanay ng agila ay hindi niya tinutuloy, hindi niya tayo, hindi ba, yung layaw ng isang anak, hindi ba? Hinahayaan ko natin yung layaw niya, yun yung pamper na tinatawag. Yung halimbawa, may anak ka, na alam mo nang mali, sige pa rin, kumbaga sunod sa layaw. Kumbaga walang pakialam. Yung alam ba, yung magulang, pagka anong ginusto lang na anak, susundin. Yun, yung tinatawag na layaw, pamper ang tawag doon. So, ang agila ay hindi niya tinutolerate yung kanyang anak, tinuturuan niya talaga. Alam mo yung nest, yung ugat, kanyan, mayroong mga soup yun na bagay, yung mga malalambot, tinatanggal ng nanay yan, ng agila. Parang matitira yung matinik. Hindi komportable. Kumbaga ang nanay ay tinatanggal yan yung komportable sa kanyang anak. Alam ba, kung anong komportable sa anak mo, tatanggalin yan. Ang matitira nun yung tinik, yung mga sanga-sanga ng kahoy, o parang tumibay. Yun po ang ugali ng isang agila, na kung saan ay tinitrain niya yung kanyang anak, na kung saan para matuto. Kasi pagka nasa comfort zone ka ang sarap ng halimbawa, ang sarap ng buhay mo wala kang mararanasan. So, pagdating ng panahon, pag dumating yung problema, hindi mo kayang harapin. Yun po. Ganon dapat tayo bilang isang Kristiyano. Bagamat naroon yung comfort natin, pero kailangan umalis ka doon para matuto ka. Ganon tayo bilang isang Kristiyano. Hindi lang sarap, kinakailangan meron ding paghihirap para matuto sa buhay. Yun po yung ugali ng isang agila na kung saan hinahayaan talaga ng nanay para matuto. So yun. Panguli, eagles build their nest on high places. Ang agila daw po ay namumugat sa mataas na lugar. Mataas na kahoy yan, mahirap akyatin Kasi noon, pagka may sa amin, nung pag may agila na may pugad, mahirapan na talaga akyatin yun kasi napakataas talaga. Pagka inakyat mo yun, malalaglag ka kasi yung kahoy, wala nang tibay
kumbaga doon sila. Oo, talagang siguradong walang oo, ganun ang isang agila na kung saan ay siya ay yung kumbaga malayo sa environment na tinatawag. Malayo sa mga tinatawag na bilang isang Kristyano, malayo sa mga bad influencer. Di ba? Ganun eh. Alam mo, si Moses at si Lot, ang sarap ng buhay nila. Kaya lang, may pagkakataon na si Lot, sabi niya, Abraham, maghihiwalay na tayo. Dito ako, dyan ka. Ang pinili ni Lot, Sodom at Gomorrah. Ang sarap, napakaganda, mayaman eh. Pero, yung mga anak niya, na-influence ng mga taga Sodom at Gomorrah, ano ang nangyari? Hindi ba yung mga anak niya ay malapit sa mga environment ng mga Sodom? Ano ba yung mga ginagawa ng Sodom at Gomorrah? Puro kasamaan. Yun po ang nangyari doon. Ganon tayo dapat. Kinakailangan tayo po ay pumunta doon sa tinatawag na safe zone na kung saan ay ang mga kasama mo, mga Kristiyano. Di ba? Hindi yung mga bad influence. Kinakailangan sumama tayo doon sa mga Kristiyano na kung saan nag-i-influence ng mga mabubuting bagay. Hindi yung mga bad influence. Yun po ang agila. Namumugan sa napakataas na lugar na kung saan walang environment, walang bad influencer, walang bilang isang Kristyano sa isang community, walang makapag-influence sa atin kapag ang mga kasama po natin ay mga Kristiyano. So yun, 5 lang yun. At ang sabi doon sa una, sabi roon, eagles fly high above the storm. Pangalawa, eagles have sharp vision. At yung pangatlo, eagles willing to be renewed. Handa po tayo magpabago bilang isang Kristiyano. Ang eagles daw po ay nagtitrain ng kanyang inakay. Dapat nating train yung ating kapwa. Kumbaga i-train natin yung mga mahina pa sa pananampalataya at para sila naman ay patuloy na lumago. At eagles fly in their nest in high places. Ang agila daw po ay nagbibuild ng kanyang hugad sa napakataas na lugar. Amen. Meron pa akong sinulat dito na isang writer na ang pangalan ay Ken Blanchard. Bagamat nag-chat sa akin si Sister Nora ay size na ilang oras na ako nag-aaral. At ayun, sabi rito, don't quack like a duck, soar like an eagle. Huwag niyo po tayong mag-quack ng kagaya ng isang pato na sa baba lang. Quack, quack, quack. Hanggang dyan ka lang. Pero ang agila, soar like eagle. Purihin ang ating Panginoon.